So yan, good day na, welcome back to our channel, and if you're new, please do like and subscribe. Hit the notification bell para updated po tayo every time na may bago tayong upload. So yun, today pag-usapan natin si DOP testnet. So actually confirm na yung airdrop nila, no, sa quarter 1. So probably by March. So after 3 months pwede mo na makuha yung airdrop mo dito, no. So to be eligible sa airdrop nila, you need to comply or to follow the steps, no, dito sa 8 steps. So probably 5 minutes lang tapos na tong steps na to, and qualified ka na magkaroon ng token sa airdrop nila. Now before you start, you need to create a wallet first. So it's like MetaMask. So kailangan mo mag-connect ng email, set ng password, and then kunin mo or isulat mo or isave mo sa papel yung seed phrase na ibibigay ng DOP sa website nila, no? So may seed phrase na ibibigay. Then after ng seed phrase, may ibibigay silang security key, meaning yung pang-bypass sa seed phrase. And if ever na yung seed phrase mo na nakalimutan mo or nawala mo, kung andyan yung security key mo, pwede mong gamitin yon para rektang login ka na sa wallet mo without using the seed phrase. Now, di ko na siguro ituro sa inyo yung pag-create ng wallet, kasi I'm pretty sure na alam nyo na kung paano mag-create ng wallet, since airdrop is your thing. So kaya ka naman nandito siguro kasi mahilig ka sa airdrop and probably may MetaMask ka na. So basically itong need nila is MetaMask wallet. So kapag nandito ka sa website na, nakapag-create ka na ng account mo sa DOP testnet, connect mo yung MetaMask mo para siguro doon ipapasok yung airdrop. So pag nakakonect ka na ng MetaMask, you can start the progress, no. So dito ito na yung interface nila. So meron silang 8 na kailangan gawin. So step 1, i-sign in mo yung Twitter mo. So kailangan mo magkaroon ng Twitter dito. Then i-follow mo si DOP sa Twitter or yung official Twitter page nila, no. Then step 2, mag-claim ka ng Sefolia ETH. So claim ETH and Sefolia testnet to be eligible to claim testnet DOP tokens in the next step. So ito naman, para ma-claim mo daw to, kailangan mong tapusin to. So step by step talaga. So after nitong testnet DOP, get a free DOP testnet token to try out DOP's features. So ito yung wallet address, add contract to your wallet. So i-add mo lang to sa wallet mo para makita mo yung token, no. Kasi kung hindi mo siya i-add sa wallet mo sa MetaMask, hindi mo makikita yung DOP na coin. So kailangan mo siyang i-add para maging visible siya sa list ng MetaMask mo. Now step 4 naman, claim mo yung testnet asset. So meron dito, marami yan. So USDT, mas maganda USDT muna. Ano yung andyan, claim mo yan. Testnet lang naman to, libre yan, walang bayad yan. So again, i-copy mo yung address para makita mo yung USDT, DOP USDT, no, na coin. So after that, encrypt mo yung asset. So now you will practice encrypting asset with DOP. Then you'll be able to use the encrypt asset for confidential transactions. So note, you might get a spending cap request on MetaMask. We recommend selecting the max. So i-max mo lang daw yung cap request, yung cap i-max mo lang. So sagad mo yung kumbaga cap niya, yung capacity. Okay, so then step 6 is send asset. So magsasend ka na basically. So pwede mo siya i-send
So, sign muna natin. Now you will practice sending your encrypt asset. After completing this step, you could check your wallet transactions on the Blockchain Explorer to see how DOP protocol maintains privacy. So basically kasi itong DOP, parang i-cover niya yung identity mo. Since blockchain is very public, no? So kumbaga parang inaano niya parang tawag nito, parang kino-contradict ni DOP yung yung ideology ng blockchain, which is maging private sa public, maging public view sa lahat. So yun yung purpose ng blockchain, para makita lahat ng para maging transparent lahat yung movement ng pera, no? Yun yung purpose ng blockchain. So si DOP naman, kinokontra niya yung parang yung sistema na yon. So kaya sila nagkakaroon ng ganitong ng project, is to cover up yung identity ng wallet. Like for example, si Mark Cuban ng Sharks, no? So malaking malaking investor yon, or si Elon Musk. Pero si Elon Musk, hindi naman niya tinatago yung identity niya. Like sabihin natin na gusto mo lang ng privacy. So pwede kang dito. Pwede kang mag cover up dito yung transaction mo, i-cover mo dito, then pag na-encrypt mo na yung transaction mo, pwede mo na siyang i-send yung encrypted asset mo sa panibagong wallet. So hindi siya matitrace ng community, or hindi siya matitrace ng public. So yun yung sorry, yun yung parang purpose niya. So i-encrypt nyo lang encrypt yung asset mo, then i-send after none. After completing the step, you could check your wallet transaction and on the Blockchain Explorer to see the DOP protocol maintains privacy. So yan, ito yung pinaka nila privacy. So yung privacy mo, yung identity mo, na let's say for example, ayaw mo lang makita nila gaano kalaki yung sinend mo sa wallet mo, or sa new wallet mo. So yan yung purpose nila. Or let's say for example, visible yung amount pero hindi visible saan galing. So parang ganun yung yung logic or yung sistema nila, no. So ito yung step 6. Dito mo malalaman yung paano gagawin. So decrypt naman sa 7, iaano mo siya, parang unwrap mo yung naka-wrap na gift. So kung itong encrypt is gift na binigay sa'yo, ito namang decrypt, ito yung bubuksan mo. So mabubuksan mo na yung parang regalo sa'yo, naka-wrap na gift, no. So makikita mo kung saan galing, kanino galing, ganyan. So ito yung decryption. So let's decrypt some of the assets that were encrypted in step 4. After the decryption, they will go back to being regular tokens that are visible to the blockchain. So yun yung purpose niya. Gagawin niyang stealth yung transaction mo, no. Yun yung pinakamagandang term, stealth mode yung transaction mo dito sa DOP blockchain or DOP wallet. Okay? So yun yung purpose. Maganda si DOP for whales, pero for us na mga shrimps, mga planktons, yun, di natin need to, no, mga boss. So yun, ito naman step 8 is mag-invite ka ng 3 friends. Invite at least 3 friends to join the DOP testnet for reward eligibility, starting with your 4th friend. Okay, and earn 20% bonus for each friend who completes the testnet. So yan lang, at ito yung i-copy mo, no, na link. So ito yung link mo. Actually ito ipopost ko to sa natin, post ko to sa description box and comment section para pwede nyo siyang gamitin. Then kapag nakapag-register ka na, then may matatanggap tayong 20%.
may matatanggap pala ako na 20%. So, pwede nyo namang hindi gamitin yung code ko, pero I highly appreciate kung gagamitin nyo, no, yung code natin para maging eligible talaga tayo. Then mapakita natin kung naka-receive ba tayo dito sa DOP na wallet. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Then, important notice, you will be able to claim your reward only using the same wallet and with which you have completed the testnet task. So, dito, a reminder, your wallet address is ito yung wallet address ko, no? And your feedback is important to write us after the. So, yan. What you can think. So, hope na malinaw, no? Yung DOP airdrop. And, bilisan nyo na kasi quarter 1 may launch na sila, no? Ilo-launch nila yung token nila quarter 1. And who knows magkano yung value ng coin nila, no? Kung aabot pa siya ng $10, mas maganda. Kung aabot pa siya ng 15, mas maganda. Kung aabot siya ng piso, mas maganda rin kasi potential pang umangat yan, no? So, kung libre mo naman lang siya nakuha, pwede mo naman siyang i-hold kung hindi mo pa trip yung na kikita mong value ng coin mo. So, pwede mo siyang i-hold. Then, benta mo na siya pag tumaas. Though yung risk niyan is andyan, pero wala namang siguro. Wala naman sigurong tuloy-tuloy na drop na coin, no? Unless pangit yung project. Pero ito, I think magandang project to. Mostly, ang gagamit nito yung mga panibagong millionaire na nag profit ditong bull run. So, siyempre sila medyo pa yan sila, yung tipong gulat pa sa nangyari, no? So, di pa nila alam ano yung gagawin. So, siguro ito yung first option nila na i-encrypt yung asset nila para i-transfer nila sa iba't ibang wallet. So, probably hahati-hatiin nila yan. So, like for example, meron siyang 1 million, hahatiin yan sa 10 wallet, then each wallet contain 100,000 pesos. So, each wallet is safe, no? Safe na siya to, let's say, hindi na siya malaki or hindi na mainit yung wallet niya kasi nasa isang wallet yung 1 million. Yung nag-iisang wallet mo na 1 million yung laman, mainit sa hacker yan, or let's say for example sa mga sasamang loob, no? So mainit yan sa kung makita nila na malaki yung wallet mo. So to make it more safe, hatiin nyo yung asset nyo, diversify it, or you can invest it to whatever you want. So mostly yun yung mga gagamit nito, and I think magbo-boom itong DOP na wallet nila, no? So potential na potential na good project. And though yung interface niya, no, medyo simple lang, no. Yung website nila medyo lang simpleng no. Parang lang yung Turbo C++ lang na code. No, parang Python. Parang gawang Python lang . So anyways, yun, sana maging eligible kayo sa airdrop, and hope na gamitin niyo yung referral link ko. So I highly appreciate din at the same time. So I only need 3 lang naman. So if ever na lumampas, di mas maganda. So try natin, baka makapag-accumulate na mas marami, and try natin ipa-give away yung sobra, no. I think kung meron man, baka nga walang gagamit sa referral ko, pero ayos lang naman, hanap din ako ng paraan na may ako na refer, no. So anyways, hope you like the video, and hope maging profitable kayo dito sa DOP token na feature natin, and see you next upload, and peace and out. Chill.